ako sa revelasyon ng ating Panginoon na siya lang ang totoong nakakaunawa. Na po? Hallelujah. So maraming salamat po sa Diyos. Tayo po ay okay. Oh. Okay. Alam nyo, kung hindi ko po ito sinulat, hindi ko po ito matatandaan lahat. So ang ating pong pag-aaralan ngayon, ang title po ng ating pag-aaralan ay Let the Holy Spirit Take Over. Let the Holy Spirit take over. Sa lahat po na magte-take down note, no? Nire-record ko din po yung ating kasi alam niyo po hindi ko na kayang ulitin lahat ng sinasabi ko. Minsan po, kapag nagsasalita ako, let's pray, yun na lang naiintindihan ko. Yung manalangin po tayo, the rest po hindi ko na naunawaan. Kahit ako din po, pag pinapakinggan ko yung mga recording, doon ko lang naiintindihan na yun pala yun. No, habang tinuturuan tayo ng Panginoon, huwag ninyong babaliwalain ang bawat salita na kanyang sinasabi. Lalo pong sa bawat araw na may mga speaker na nagsasalita, no po, huwag niyong binabaliwala. No po, kahit nagtatrabaho kayo, patuloy niyong buksan yung inyong mga tenga sa mga mensahe ng Panginoon. So let the Holy Spirit take over. No po? Sabi niya dito, a man who received Jesus is not automatic transformed. Naniniwala po ba kayo doon? Ang lahat ng mga pinatanggap niyo na salvation, hindi sila agad natatransform. Yun po ang sabi ng banal na Espiritu. No po? Sabi niya dito, his senses are still dead. No? Yung kanilang senses po ay patay pa rin. He is still living in the flesh. Nananatili pa rin silang namumuhay sa katawan. Lalo na po yung mga bagong nakatanggap dito, buksan niyo po yung inyong mga tenga, po? At ipapaunawa po sa inyo ng banal na espiritu, sila Ate Brenda, yung mga bago po na nakatanggap dito, or sa Ate Jubita, mauunawaan niyo po yung mga tinatanong ninyo, sila Ate Janice, at talagang hinimay-himay po ng Panginoon. Tatlo lang po ang pag-uusapan natin ngayong gabi. The rest na 2 sa linggo ko po itutuloy. Po, para hindi tayo mabulunan masyado. Po, kasi mapapahaba po tayo. Sabi niya po dito, yung mga tumanggap daw sa Panginoon, hindi sila agad-agad natatransform. Kailangan ninyong maintindihan. Sabi niya po dito, na they still living in the flesh, sa laman. Itong pong laman na to. Ito pong laman na to. Ito ang carnal men. Ito yung laman na namumuhay pa rin daw po tayo sa laman. Now, sabi niya, the Holy Spirit begin the journey that we call repentance. Amen? Ngayon, kapag pumasok si Holy Spirit sa katawan ng isang tao, doon pa lang magsisimula ang journey po, ang paglalakbay ng Holy Spirit. Amen? Sabi niya po dito, repentance is a journey. Ang repentance daw, ang pagbabalik loob o pagkalikod sa kasalanan, ay isang paglalakbay. It's not one thing. Hindi lang siya basta isang bagay. Hindi. Sabi po ng Panginoon, ng Holy Spirit. Repentance means to realign your mind. Ang repentance daw po, ang pagbabalik daw sa Panginoon na patalikod sa kasalanan, ay kailangan ang direksyon din ng isip mo na katuon sa salita ng Diyos. Transformation is repentance. Amen? Ang pagtatransform, ang pagbabago daw, ay tinatawag nagpanunumbalik sa Diyos. Amen? At pagtalikod sa kasalanan. Yun yung sinasabi niyang meaning na repentance. Po? Kaya nga, sabi niya po dito, repent for the kingdom of God is within your reach now. Diba yan yung sinisigaw ni John the Baptist? Repent, repent, repent. Sabi ni John the Baptist, diba? Habang habang binabautismo niya yung mga tao. To repent means realign your thinking, your understanding, because your living comes from the thinking. Ulitin ko po.
Ang pagbabalik loob daw po sa Panginoon at pagtalikod sa kasalanan, kailangan daw po naka-align ang isip mo dahil ang isip mo ang bumubuhay sa buhay mo, ang magbibigay ng kahulugan sa buhay mo. Kapag hindi mo binago ang isip mo, hindi mababago ang buhay mo. Kailangan mong ituon ang isip mo sa Diyos, sa salita ng Diyos, sa gusto ng Diyos, amen, sa kalooban ng Diyos. Kung gusto mong matransform ang buhay mo. Amen? Sapagkat, sabi niya, ang epektibong pamumuhay ay nagmumula sa epektibong pag-iisip. Amen? Napakaganda po ng wisdom ng Lord, no? Sabi niya, ang epektibong pamumuhay ay nagmumula sa epektibong pag-iisip. Now, sabi niya dito, mga mananampalataya, hindi ko tinatawag yung mga hindi mananampalataya. Sabi niya, now for the believers. Sabi po ng Panginoon, no? Hallelujah. So, what is the first assignment of the Holy Spirit? Ano daw yung takdang aralin ng Holy Spirit? Assignment niya sa ating lahat, no? My concern now, sabi niya, is for the believers. Nagsusulat lang po kasi ako, no? Kaya babasahin ko lang po sa inyo yung sinabi sa akin, no? Kagabi po, hating gabi, tinatapos ko po ito. At hanggang kaninang madaling araw, pinipilit ko pong tapusin pero hindi po pwede kasi mabubulunan daw tayong lahat. Dahan-dahan lang anak para maintindihan nila, manguya nila, durugin nila. Okay? So sabi niya po dito, now, sabi niya, my concern now is for believers. Alam natin na mga believers, ang trabaho nila ay simple lang. 'Di ba? Ang trabaho daw natin ay simple lang, to bring conviction to the end of the unbelievers will hear and receive the gospel. Yun daw ang trabaho natin. Yun ang sinasabi ng Diyos, to share the gospel. Diba? Sabi niya sa Acts. Sinabi niya, ito yung magbibigay sa kanila. Simple lang naman ang trabaho ninyo eh. Sabi niya, mag-share kayo ng gospel. Diba? Yun po ang sabi ng Lord. No, yun ang sabi ng Holy Spirit. Ito yung trabaho nyo na gusto kong gawin nyo and leave it to me. Sabi ng Holy Spirit na po. So, yun po yung mga trabaho natin na sinasabi niya na simple lang yung sinasabi ko sa inyo. Ngayon, pinaunawa po ng banal na espiritu. Nung bumaba si Jesus Christ dito at umakyat siya sa langit, na po, nung nabuhay muli si Jesus Christ, ano po, pati laman niya buhay. Tama? Na po, hindi ko to malalaman kung hindi po ang Panginoon lang din ang nag-aano sa akin. Ano po? Nung nabuhay si Jesus Christ, mag-amen po kayo kung tama yung sinasabi ko, no? Nung nabuhay daw po si Jesus Christ, hindi nabulok yung laman ni Jesus. Hindi siya katulad ng tao na yung laman natin is naiiwan sa mundo, inuuod. Amen? Diba? Si Jesus Christ, after 3 days, nabuhay ang ating Diyos Ama. Amen? Pakinggan niyo pong mabuti to ha. Pakinggan niyo po ito, napakahalaga nito. Nabuhay ang Diyos Ama, sabi ng banal na Espiritu na po. Hindi inuod. Amen? No? Nabuhay pa siya ng 40 days dito sa mundo. Naglakad pa siya bago umakyat sa langit. No? Hanggang nagpakita siya kila Thomas, hanggang ano. And then, nung umakyat siya sa langit, no po, di ba, nung tiningnan pa, may mga dalawang anghel doon, no? May umakyat siya sa langit, dala niya yung katawang lupa. Amen? Dala ng Diyos ang katawang lupa niya, never niyang iniwan. Never iniwan ng Diyos ang kanyang katawang lupa. Tanda raw po yun na babalik ang Diyos. Tandaan niyo po. Tanda na God is coming back in the second coming. Second coming. Bakit po? Bakit dinala niya yung kanyang katawang lupa? Dahil babalik siya sa katawang lupa. Kailangan niyang gamitin ulit ang kanyang katawang lupa na dala-dala niya. Hindi niya iniwan sa lupa. Hindi inuod. Amen? Iniwan niya ang banal na espiritu, but not his flesh. Isang tanda daw po na God is coming back. Jesus will coming back. Jesus have second coming. At babalik siyang muli sa katawang lupa na dinala niya mula sa lupa papunta sa langit.
Palakpakan po natin ang Panginoon. Kasi may Diyos na buhay tayong inaantay. Buhay ang Diyos. Buhay ang Diyos. So what is the first assignment ng Holy Spirit? Sabi niya, to bring conviction po, at mag-share ng gospel, yan ang tinuturo sa atin. That is the command. Hindi yan command sa pastor, hindi yan command sa leader, sa deacon, o sa kahit sino. Lahat po tayo. Lahat ng tumanggap kay Jesus Christ, receive the command. There is transformation from the kingdom of darkness into kingdom of God. Meron daw pong translation, no? May mga pagpapahayag sa kingdom ng darkness at kingdom ng Diyos. Mga mahal kong kapatid, mga magulang. Amen? Sabi niya po dito, what is the assignment of the Holy Spirit to the believers? Sabi niya sa 1 Corinthians. Amen? Second, 2 po. Babasahin ko po yung buong chapter na pinahayag ng Panginoon mula sa number 1 hanggang 14. Ito po ay sinulat ni Tatay Pablo. Mga kapatid, mga kapatid, nang ako'y pumunta riyan, ipinahayag ko sa inyo ang hiwaga ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng kahusayan ng pananalita o ng malawak na karunungan. Sapagkat noong ako'y nariyan, ipinasya kong wala akong ibang ipapaalam sa inyo maliban kay Hesukristo at ang kaniyang kamatayan sa krus. Noong ako'y nariyan, ako'y nanghihina at nanginginig sa takot. Sa aking pananalita at pangangaral ay hindi ko sinubukang hikayatin kayo sa pamamagitan ng mahusay na talumpati at karunungan ng tao. Subalit, nangaral ako sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu, upang ang inyong pananampalataya ay masandig sa kapangyarihan ng Diyos at hindi karunungan ng tao. Gayunpaman, sa mga taong matatag na sa buhay espiritual, ay nangangaral kami ng salita ng karunungan. Hindi karunungan ng mundong ito o ng mga tagapamahala ng mundong ito na ang kapangyarihan ay lilipas. Subalit, ang ipinapahayag namin ay ang lihim ng karunungan ng Diyos na hindi nahayag noong una, na itinalaga niya para sa ating ikaluluwalhati bago likhain ang sanlibutan. Walang isa man sa mga tagapamahala sa daigdig na ito ang nakaunawa sa karunungang iyon. Sapagkat kung nauunawaan nila iyon, hindi sana nila ipinako sa krus ang Panginoon ng kalwalhatian. Subalit, tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tenga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Ngunit, ito'y ipinahayag na ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Malaking Espiritu po yun, kasi Diyos siya. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang mga pinakamalalim na bagay na may kinalaman sa Diyos. Walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayon din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. Ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu mula sa Diyos, upang maunawaan natin ang kalooban niya sa atin. Kaya nga, kami ay nangangaral. Hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng Espiritu. Ang ipinapaliwanag namin ay katotohanang espiritual
para sa mga nagtataglay ng Espiritu. Sapagkat, pakinggan niyo pong mabuti ha, sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at hindi nila nauunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritual ay nauunawaan lamang sa paraang espiritual. Amen? So 15, nauunawaan ng taong nagtataglay ng espiritu ang kahalagahan ng lahat ng bagay. Ngunit hindi siya nauunawaan ng taong hindi nagtataglay ng espiritu. So there's a difference. Ano po? So didiinan natin yung 14. Kaya ang tingin ng mga tao sa ating mga born again, mga baliw. No? Nung hindi pa tayo born again, no? Nung tayo po ay nasa kabila pa, na po, na relihiyon, wala tayong relasyon, amen? Hindi natin naiintindihan kung bakit tayo nagtataas na ng kamay, kung bakit ka na umiiyak pag nagdadasal, kung bakit unti-unti nauunawaan mo na ang salita ng Diyos. Dati, natapos mo na yung, sino yung nakatapos dito ng Bible pero walang naunawaan? Amen? Yung paulit-ulit mong dinadasal, yung mga dasal, pero parang naging habit mo na lang, pero wala namang kapangyarihang lumalabas. Amen? Kaya, sinasabi dito, na ang tao lang daw, no, na pinamamahayan ng banal na espiritu ang siyang nakakaunawa lang. Amen? So dito, tuturuan tayo dito kung ano po yung assignment ng Holy Spirit sa mga believers. Kaya nga sinasabi dito na ang isang believers, kapag ikaw ay tumanggap kay Jesus Christ, yung mga bagong tumanggap lang dito kay Jesus Christ, o yung mga matagal ng mga Kristiyano pero walang transformation, kasi hindi ninyo alam gamitin. Kasi hindi ninyo pinipid. Amen? No po, ang journey, kaya nga sinasabi niya po, ang repentance is transformation. No po, and it's a journey. Naglalakbay. Kaya nga may sumasagot sa inyo, no? Kamusta ka na? Pag sumagot ka, patuloy pong binabago ng Diyos. Because why? It is a journey. No? It is a journey, mga kapatid. Ang pagbabago at pagbabalik loob sa Panginoon at ang paghingi ng transformation is a journey. Kaya nga, yung ibang tao, nagtataka kayo, bakit kailangan ko pang mag-devotion? Bakit kailangan ko pang mag-aral nito? Bakit kailangan ko pang magsulat? Bakit kailangan ko pang magbasa ng Bible? Kapag hindi mo to ginawa, itong basic na to, kapatid, hanggang diyan ka na lang, stagnant Christian. O kaya tinatawag nilang baby Christian. Amen? So, number 1, activate your spiritual senses to godliness unto righteousness. Number 1, no? I-activate nyo daw po yung inyong senses. Ano ba yung mga tinatawag na senses? Pandinig, paningin, panlasa, amen? Pang-amoy, di ba? Yan yung mga senses. Kailangan mo pala yan i-activate, kapatid. Hindi ka lang pala basta rumisib kay Jesus Christ. Tapos na. Pupunta na ako sa langit. No. You have journey. At ito ang gusto ng banal na espiritu na maunawaan daw ng bawat isa dahil nalulungkot na siya na yung iba hindi nag-grow. Mga bonsai pa rin. Malnourished pa rin yung espiritu nila. Ang papayat! Ang tagal ng Kristiyano, 6 na taon, 7 taon na mga Kristiyano, ang papayat ng isip espiritual, ang papayat ng katawang espiritual, ang papayat, hindi mga healthy espiritual. Ang papayat. Kaya yung iba daw mas nauunawaan na ng iba, ay nauunahan na ng iba. Amen? Bakit? Kasi hindi inactivate. Okay na ako, naligtas. Okay na daw siya, na-save na. Amen? Hindi inactivate. No? Ang sabi niya po dito, before the word of God start coming into you, you are dead end spiritually.
Bago daw pala pumasok ang Espiritu ng Diyos sa atin, at bago siya mag-start sa atin, bago niya tayo unahin, ito baguhin itong katawan natin, ano po, bago pumunta ang ating Diyos, magsisimula muna siya. Amen? Napatayin. Patayin ka. Huwag niyo po akong patayin tayo araw-araw. Yung laman mo papatayin niya. At kailangan kang ma-filled. Kaya nga ang pamagat ng ating ano ngayon, take over. No? Ang Holy Spirit, kailangan natin mabuhay sa Espiritu kasi sabi niya sa Galatians 5, hindi pwedeng magkaisa ang laman sa Espiritu. Kailangan maghiwalay. Amen? Purihin po ang Panginoon. Ano, dahil itong karunungan na to, katulad ng binasa ko, no po, hindi ko to karunungan. I am nothing without the Holy Spirit. Kaya kailangan yung kainin, kailangan yung namnamin, dahil bago ko to ipahayag sa inyo, ako muna po ang kumain nito. At kailangan yung maintindihan at nguyain nyo din po yung salita ng Panginoon na sinasabi niya sa bawat isa sa atin para natin matutunan kung bakit tayo nagtataka, di ba? Na yung iba, nagtataka ka ngayon, ang tagal na nitong Kristiyano, pero ang mangmang pa rin niya. Amen? Ang tagal na nitong Kristiyano, amen? Pero bakit hanggang ganun lang ang karunungan niya? Ang tagal nitong Kristiyano, pero malnourished pa rin siya. Ang tagal nitong Kristiyano, pero walang transformation. Amen? This is the reason why. Ito ang reason kung bakit ang daming matatagal na daw Kristiyano, walang transformation. Bakit po? Kasi walang tunay na repentance. Amen? Repentance is a journey. Amen? So, purihin po ang Panginoon, ano? So, bago ito mag-start sa'yo, ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos sa'yo, kailangan mong maintindihan. So, even though, sabi niya, this man is saved, yes, ligtas ka, amen? Listen, sabi niya, if you lead that man this way, many pastors and many leaders are pleased listening to me. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Yung mga leader dyan, yung mga pastor po diyan, yung mga deacons and elders dyan, makinig po kayong mabuti. Kapag ang isang tao na tumanggap kay Jesus Christ ay bigla mong iniwan, subukan mo, sino po ang magpapatotoo nito? Tumanggap siya kay Jesus Christ at iniwan mo yan, no? Pinabayaan mo yan, mga pastors, mga leaders, mga mahal kong kapatid. No po? Tumanggap sila sa Diyos, no po? Hindi sila maboborn again. Yun pong pinapaalala sa atin ng banal na Espiritu. Do not leave, sabi niya, binibilinan po tayo. Do not leave members just born again. Huwag mo daw silang iiwanan. Nasasabi mo na born again lang sila ng gano'n. Dahil tumanggap ka na, sasabihin, oh, you are born again. Hindi po siya gano'n kadaling magta-transform. Hindi po. Kaya lahat ng mga pinantanggap ninyo, yun yung mga disciple ninyo. Yun yung mga tuturuan ninyo. Yun yung mga gagabayan po natin. Na po, kapag iniwan mo lang ang buto, ito na lang po ano para maintindihan natin. Yung buto, kapag yan nilagay mo tinanim mo sa lupa, amen? At iniwan mo, ano mangyayari? Ano pong mangyayari? Pwede po bang may sumagot? Pag ang isang buto, binaon mo lang sa lupa at iniwan mo siya, hindi mo inalagaan, ano pong mangyayari? Mamamatay po, Pastora. It will die. Mamamatay siya. Amen. Sister lang po, Sis Beb lang po. Purihin po ang Panginoon, mamamatay. Yun yung sinasabi ng Holy Spirit sa atin. Pakinggan niyo pong mabuti. Kapag ang isang mananampalataya, tumanggap siya at iniwan mo lang siya, mamamatay siya. Hindi siya matatransform, hindi siya maboborn again, kapatid. Hindi siya magkakaroon ng relasyon sa Diyos. Amen? Kapag ang isang kotse, naglalabas-pasok lang sa garahe, nagiging kotse ba yon? Hindi. Kapag hindi inaalaga ng isang, ang mga pastora po dito, no, mga pastor, ito yung leadership, yung mga leader, mas maging concern po kayo sa kaluluwa ng isang tao, wag lang sa kayang ibigay sa atin. Ito yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Kapag ang isang pastora
at pastor at leader, pinapabayaan mong nagkakasala ang iyong alaga, ang iyong flocks, ang iyong sheep. You are not concerned to her or to him, sa kanyang soul. Hindi ka daw concerned sa soul niya pag pinapabayaan mo siya. Sige, let's continue po, ano? Sabi niya dito, that harvest will rot, and they will be not fruit that abide. Diba, ang isabi ng Lord, I am the vine, you are the branches. Diba? Sabi niya, siya ang puno ng ubas, tayo yung mga sanga. Kapag ang isang sanga pinutol mo sa puno ng ubas, mamamatay din yun, diba? Kaya nga ang sabi niya, susunugin lang yon sa impyerno. Ganon din tayong mga tao. Huwag niyo silang iiwanan. Huwag niyo silang pababayaan. Diba? Kahit na patuloy silang nagkakasala, because repentance is a journey. They cannot transform ng one day. You need to take care of them. Kaya nga ang tupa inaalagaan. Yung mga tao na sinasabi ng mga pastor ninyo, na po, sorry po ako po ay hindi mag-aano ng mga, hindi ko sasabihin I am better. Pero kapag ang pastor mo sinabi sa'yo, magpayag kayo, magmadali kayo magpayag ng salita ng Diyos, tapos hindi mo sila aalagaan, hindi po yun totoo. Kailangan nyo silang balik-balikan. Kailangan nyo silang i-ministry. Kailangan nyo silang i-minister. Kasi ang kasalanan, hindi yan basta isang araw lang matatanggal. Hindi yan basta isang araw matatransform. Because sabi niya, even though they are saved, they cannot do much for the kingdom. Kahit na saved sila, hindi sila magkakaroon ng karunungan about kingdom. Kasi hindi naman nila naiintindihan. Kaya nga, bakit may mga tinalagang mga pastor at pastora? May mga leader, may mga deacon, may mga elders. They are the ones. Diba? Yung binasa natin sa 1 Corinthians 2, may mga karunungan ng Panginoon na hindi natin naiintindihan. Kaya sila ginagamit. Kaya sila tinatalaga ng Panginoon. Kaya sila finifill ng Holy Spirit para sila ang magsalita sa lahat ng maraming tao dito sa mundong ito para maghari ang kingdom ng God. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. So what? Sabi niya, because that transformation has not happened. Dahil hindi daw po basta-basta mangyayari ang transformation. So, what we largely do in church is what we say, sinner, and now they become believers in Christ, which is true. Diba? Yung mga nililigtas natin, yung mga makasalanan, amen? Para po sa ating lahat to, hindi ko pinag-uusapan yung unbelievers. Ang mga makasalanan, na katulad natin noon, at ang katotohanan nito, kapag iniwan mo sila after few months, sabi niya, diba? Pag iniwan mo sila after few months, or ginawa mo silang pastor, or you make them deacons, or you make them leaders, sabi niya, listen, sabi niya, may mga ministry, no, na ang tinatayo agad nila is leaders, pastors, diba? Ginagawa agad ng mga leader, wala pang ang alam eh. Hindi nga rooted ng pananampalataya eh, kapatid. You cannot be a leader. Diba? Huwag mo agad hahangarin yung nandun ka na sa itok-tok. Hindi mo nga naiintindihan yung kingdom eh. Hindi mo nga naiintindihan yung word of God eh. Hindi mo nga naiintindihan yung pagmamalasakit sa kaluluwa, then you want to be a leader? No, 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 no. Sabi ng Diyos. No, 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 no. Sabi niya, kailangan mo munang maintindihan, hindi ka kaagad na transform. Amen? Kailangan nating maintindihan that spiritual activities will not make sense kapag ganun lang ang desire mo. Kapag ang i-desire mo maging, gusto ko maging pastor, gusto ko maging leader, gusto ko maging deacon, gusto ko magka-hold ng plaques, gusto ko meron akong disciple. Amen? Para may magbibigay sa akin, para may mga mag-aalaga sa akin, para may mga mauutusan ako. Kapag ganun daw ang mindset mo, di ba? It is not make sense. Wala tong halaga. Kaya nga, anong pamagat ng first na? Activate. Diba? Activate your spiritual senses to godliness and to righteousness. Kasi hindi sila magiging makadiyos agad. Hindi sila magta-transform agad hanggat hindi nila naiintindihan ang spiritual activities. Sabi niya, for instance, sa kabuuan, why believers lock in himself and herself to the room, diba? At nagsasayaw na sila.
Sabi daw niya dito, I am walking my way to victory. Di ba? Nung nakakilala ka kay Lord, di ba? Nung nakakilala ka sa Diyos, naglalak ka na. Amen? Hallelujah. Okay, yes. Amen. Naranasan mo yung gusto mo mapag-isa? Amen? Gusto mo maranasan yung presensya ng Diyos, umaawit ka na mag-isa. Naglalak ka sa door mo. Gusto mo magkaroon ng intimacy sa Kanya. Kay buti-buti mo, Panginoon. Nakataas pa yung kamay mo. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, nananampalataya ka, nananalangin ka, naniniwala ka na gagaling ka, naniniwala ka na babaguhin yung asawa mo, pinapatawad mo yung asawa mo, kahit anong ginawa niya sa'yo, nagtatransform yung puso mo, unti-unting binabago yung mindset mo dahil nabababad ka sa salita. Lalo mong minamahal yung salita ng Panginoon because you are living in the Spirit. Amen? Diba? Ganun na siya. Kaya nga nagtataka, di ba? Sabi niya dito, kaya nga ang laging salita mo sa Diyos sa sarili mo, I am walking my way to victory. Hindi mo na iniisip, napapalitan yung mind mo that you are victorious, hindi ka natalunan. Amen? Kaya sabi niya po dito, no, if an unbelievers or a believers does not transform, sabi niya, kapag hindi daw nabago ang mga, kapag if an unbelievers or the believers that is not transformed, sees you, he says, sabi niya, na Christianity has turned adult into fool is foolishness unto him. Tayo daw mga believers at unbelievers, yung mga unbelievers, sinasabi na sila sa atin na, tama ba yung Tagalog? Sinasabi nila sa atin na we are fool, we are baliw, di ba? Baliw daw tayo. Kasi nga, nagtataas na tayo ng kamay. Di ba? Ako din po yung nasalita ko sa mga born again dati. Ano ba itong mga to? Ba't nagkakaganito sila? Ba't sila umiiyak? Ba't sila nanginginig? Ba't ano yung sinasabi nila? Sabi ko, ganun po yung sinasabi ko noon, no? Sorry po, Holy Spirit. Ganun talaga ako noon. So, why we say na kailangan nating mag-seed? Ano, kailangan nating magtanim ng mga seed? Kasi po, kailangan natin tulungan silang i-activate yung kanilang mga senses. Kaya nga po, may mga tinatawag, mauunawaan lang natin bakit tayo nagdadasal ng different language, yung different kind of language, yung speaking of tongue. Amen? Pero may iba't ibang kaloob. Alam niyo po iba-ibang kaloob na ang Diyos ang nagbibigay. Hindi ibig sabihin, hindi ka nag-i-speaking of tongue, hindi ka Kristiyano. Hindi ibig sabihin, hindi ka nagsasalita ng iba't ibang language, hindi ka totoong tumanggap sa Diyos, at hindi ka napipil ng Holy Spirit. Sinungaling ang nagsasalita nun. Kasi nungalingan po yan. Po? Amen? Dahil sinabi ng Panginoon sa kanyang salita, iba't ibang kaloob. Diba? Iba't iba ang kaloob ng Diyos. Huwag mong hanapin sa kanya speaking of tongue kung ang kaloob sa kanya ay mag-preach. Amen? Diba? Paano kung ang kalooban sa kanya ay manalangin? Yes, nauunawaan niya yung salita ng Diyos, pero hindi lahat kailangan mag-speaking of tongue. Sabi nga ni Pablo kung pwede lang na lahat mag-speaking of tongue. Diba? Pero hindi. Mas mainam ang maghayag ng salita ng kaligtasan dahil mas marami ang maliligtas. Amen? Yun ang sabi ni Pablo. Diba? Ang speaking of tongue is for yourself. You are praying by the you are praying, personally. You are speaking to heaven. Amen? That is personally. Protection personally. Pero when you believe, preaching the word, you are saving not only one person, you are serving more than that. That is more valuable. Amen? Kaya, yung mga nag-i-speaking of tongue, huwag niyong minamaliit yung mga taong hindi nag-i-speaking of tongue. Amen? I can tell you, sasabihin ko po ito, sa pangalan ni Jesus, hindi ko gagamitin ng salita ng Diyos. Mas mainam pa ang isang taong mapanalanginin kaysa sa tao na walang ginawa kundi magpasikat ng speaking of tongue. Mas pipiliin ko po yung taong mapanalanginin
Amen? Kesa yung, yes, it is a gift. It is a gift. I cannot deny that. It is a gift. Pero kung ikaw ay isang tao na pinagkalooban ng speaking of tongue, tapos minamaliit mo, amen? Minamaliit mo yung mga hindi nag-speaking of tongue, anong klaseng spirit ang meron ka? Where is the love? Where is the compassion, kapatid? Amen? Kailangan niyo pong maintindihan ano po. Hindi dapat. Kaya yung mga, may mga tinatawag na level ng spiritually, yung mga Christian, may tinatawag tayong baby spirit, no? Pero hindi ibig sabihin, their spirit is baby. Yun lang ang salita natin because there is level of spiritual. Kaya nga kapag bago ang mananampalataya, huwag mong susungal-ngalan ng karne. No? Huwag mo siyang sasalaksakan ng karne sa bibig na makasalanan ka, hoy! Amen? Hindi mo yan makukuha. Hindi yan ang tinuturo po ng banal na espiritu sa atin. When the Holy Spirit come to you, turuan mo sila ng compassion. Turuan mo sila na makita sa iyo yung light and soul. Turuan mo silang mahalin. Turuan mo silang i-comfort. Tulungan mo sila. Kasi hindi ka rin naman ganyan noon. Huwag nating tinatawanan yung mga sinasabing mga bago pa lang na mananampalataya. There is no baby spirit. Ano po? It is the same Holy Spirit. Walang baby spirit. Ano po? It is the same Holy Spirit who raised Jesus from the dead. Okay? It is the same Spirit who raised Jesus from the dead. Wala pong baby spirit. Ano? It is the same Holy Spirit na nagligtas sa'yo at nagligtas sa akin. Kaya yung mga marurunong at madudunong, wag mayayabang. Wag mga hambog. Amen? Yung natututo at tinuturuan ng karunungan ng Panginoon, you should need to be more humble, more loving, more understanding. Amen? Yun po ang tinuturo ng Panginoon sa atin. Ano? Kaya kung ang isang tao ay sinasabing filled ng Holy Spirit tapos minamaliit yung di nag-speaking of tongue, tapos ang yabang-yabang na. Amen? Huwag po kayo maniwala doon. Purihin po ang Panginoon. Pasikat. Hallelujah. Kung gusto mong ma-bless ang isang tao, sabi niya, ipapakita sa'yo ng Diyos ang spiritual level nila kung ano ang libro na kailangan nila. Kaya we know the average of believers saved, sabi niya, kaya nalalaman daw natin ang average, ang mga level ng mga tao, kasi ang Holy Spirit ang magpapaunawa sa'yo, the anak, galing ka rin doon noon. At kailangan maintindihan mo yon. In the truth, sabi niya, he does not know the next part call. Hindi niya alam yung pangalawang tawag. Pagka-receive niya kay Jesus Christ, kapag hindi mo siya inalagaan, hindi niya alam yung susunod niyang gagawin. Hindi nila alam ang susunod na gagawin. Kaya, yung iba sasabihin, tara sa church. Diba? Yun yung, tara. May mga method doon, may mga methodical system na tinuturo to grow. Amen? Kaya tayo nagdi-disciple. May mga method na tinuturo to grow and develop kasi nade-develop siya. Kaya nagiging masaya ang taong yon. Kapag natututo sila, naiintindihan mo na nagkakaroon silang kagalakan, yung pala yun! Dati nagbabasa ako ng Bible, hindi ko siya naiintindihan. Ibigay mo yung tamang libro sa isang tao na yon, turuan mo siya, tsagain mo siya. Bakit? Because fruit of the Holy Spirit have patience. Kaya kung ikaw ay isang tao na walang disiplina, tanungin mo kung may Holy Spirit ka. Because Holy Spirit, ang katangian ng Holy Spirit is my self-discipline, my patience. Amen? Kaya kapag ikaw walang patience sa isang tao, tanungin mo kung anong klaseng espiritu ang meron ka. At kapag ikaw ay mayabang dahil natuto ka na, tanungin mo rin sa salamin kung anong klaseng espiritu ang meron sa'yo. Amen? Na po? Kaya wag tayong yung pag-grow, no? Malaya po, sabi niya, magkakaroon tayo ng malayang idea about sa growth ng spirit. Oh God, nasa part 1 pa lang ako. Nakakita na ba kayo ng taong walang efficient, sabi niya, in our spiritual experience? Nakakita na ba kayo, 'di ba? Ng mga tao, sabi niya na walang efficiency, wala siyang hindi siya nagtutuloy-tuloy sa spiritual experience, sabi niya.
Kapag hindi ka nagtutuloy-tuloy sa gawa ng Panginoon at gawa ng Holy Spirit, mamamatay ka, malalanta ka, matutuyo ka. Kapag natuyo ka, anong mangyayari sa'yo? Mapapariwara ka ulit. Babalik ka ulit sa dating ikaw. Kaya nga, ang sinasabi ng Panginoon, kailangan mo mamatay araw-araw. Kapag ikaw ay nagiging effective, no? At nararanasan mo na, na-experience mo na yung kagalakan, no? Hahanap-hanapin mo yung salita ng Panginoong Diyos. Yun ang simbolo na ikaw ay nafe-feel ng Holy Spirit pag nauuhaw ka na sa salita, kumakanta ka na, tumatawa ka ng malakas, ha? Nagdarasal ka na. Inahanap-hanap mo yun kasi yun yung pagkain niya, yung salita ng Panginoon. Kasi ang experience, ang magbibigay sa'yo ng activation ng senses mo to align the Holy Spirit work. And the Holy Spirit do it by itself. Ang Holy Spirit ang nagbibigay sa'yo. Amen? Ang Holy Spirit ang nagbibigay sa'yo ng kagalakan, Kuya James. Ang Holy Spirit sa'yo, ang Holy Spirit ang nagbibigay ng pag-ibig sa'yo, Ate JC. Ang Holy Spirit ang nagbibigay sa'yo ng pagpapatawad, Mika. Ang Holy Spirit ang nagbibigay sa'yo na i-bless mo yung ibang tao, Kuya June. Hindi mo mahal ang Diyos? Walang sino man sa atin ang nagmamahal sa Diyos. Nung tayo ay tumanggap kay Holy Spirit, saka lang natin natutunan ang totoong pagmamahal sa Diyos. Are you agree? Ha? Naniniwala ba kayo na ito ay totoo? Diba? Bakit? The love is from the Holy Spirit. Wala yun sa'yo. Wala yun sa'yo. Diba? Kapag may gumawa sa'yo ng mga pangloloko, pag may gumawa sa'yo ng mga masasamang gawa, you cannot forgive them. Na katulad ng nagagawa mo ngayon. Saan ka nakakita? Nagawan ka ng kasalanan, pinagdadasal mo pa. Diba? Saan ka nakakita? Hindi na halos maisuka na yung ginawa sa yung pagkakasala. Niyayakap ka pa rin ng tao na yun. Pinatatawad ka pa rin at sabi niya, mamahalin kita. The compassion of the Holy Spirit filled in that person. Mahalin ni taong yun. Yung unang tanda na ikaw ay filled ng Holy Spirit, hindi yung rabababababasik karabaksik. No! Hindi ang speaking of tongue ang nagpapatotoo na ang isang tao ay filled ng Holy Spirit. No. The love, the peace, the joy, the goodness, the faithfulness, the patience, the endurance, the self-discipline. Amen? Yan ang nagpapatotoo. Isang patotoo na ang isang tao ay napipil ng Holy Spirit. Kaya magkaroon ka ng senses. You have to understand. You have to understand why we lift up our hands, di ba? Kasi we praise Him. We honor Him. Tinitingnan natin siya sa pinakamataas na pagtingin. Hindi mo siya tinitingnan na parang tingin mo sa tao. He is holy. Kailangan mong magkaroon ng banal na takot sa Diyos. Amen? Do you know why I'm teaching you this? Sabi niya dito, do you know why I am teaching you this? Because, sulat niyo po to, true love based on understanding, not just emotion. Kaya ko to tinuturo sa inyo, sabi ng banal na Espiritu, dahil ang totoong pag-ibig, no? Ang totoong pag-ibig ay nakabase sa pang-uunawa at hindi sa iyong pag-iyak, sa iyong emosyon. Amen? Ang totoong pag-ibig may ginagawa. Okay? Now that you notice, kapag ang unbelievers ay baby Christian, tinatawag natin silang baby Christian, di ba? Di ba? Kapag tumatawa sila, natutuwa sila, di ba magalak ka rin para sa kanila. Turuan mo sila. Kapag gusto nilang magpaturo, tulungan mo sila. That is the compassion. Huwag mo silang iinsultuhin, sabi niya. Sabi niya dito, huwag mo silang iinsultuhin. Sabi niya, tawanan man lang. Because that not show my compassion, sabi niya. No po? Because they are communicating there to the level of infancy. Nakikipag-communicate sila sa akin sa level ng karunungan na alam lang nila ngayon. Kapag sila ay baby Christian at katatanggap lang nila sa Panginoong Jesus, andun pa lang sila sa level anak ng mababang level. Parang baby.
Pero wag mo silang iinsultuhin, sabi ng Holy Spirit. Wag mo din silang tatawanan, anak. 'Di ba? Pero, kapag tinuturuan mo sila na parang bata at nag-level na sila ng 1-year-old, 2-year-old, 3-year-old, 5 years old, 6 years old, at ganun pa rin sila, may problema ka na. No? Ang ibig sabihin nun, malnourished na sila. Hindi sila natututo. Amen? Kaya dun mo makikita, hindi to nakikinig. Hindi to hindi to nag-aaral. 'Di ba? Hindi niya tinatanggap ng totoo yung pagtuturo. Kaya mahalaga po na ma-sense natin 'yan. Ano pa? Sabi niya, organ of interaction. He activate your spiritual senses. The Bible calls is being alive unto God. Ang Biblia po ang nagbi-build up sa atin na maging matalino. Kaya kung gusto mong matuto ng pagpapahayag ng salita ng Diyos, pag sinabi ng leader mo, babad sa salita, sulat, makinig, mag-worship ka, magdasal ka, that is the only basic para maging babad ka at ma-filled ng banal na espiritu dahil yun ang pagkain ng Diyos. Hindi leader. Hindi leader agad. Nandun ka kaagad sa leader. Di mo nga alam maghawak ng ano eh. Sarili mo nga, di mo kayang patayin araw-araw eh. Diba, sarili mo nga makamundo pa rin eh. Gusto mo maging leader agad? Kaya ang hagdan nga, hakbang. There is a stages. There is level of faith. There is level of spiritual growth. Amen? Huwag ka agad leader. Kasi ang mangyayari sa'yo, leader-leaderan. Kaya ang nangyayari, mayabang, hambog, walang humility. Bakit? Hindi naman napayuko sa salita ng Lord eh. Amen? Kaya kapag di ka nila maintindihan, bakit ginagawa mo yung mga pagpapatawad, no? Napapatawad mo sila. Amen? Kasi they don't understand. Sinabi sa 2 Corinthians, diba? 14, hindi ka nila maintindihan kasi they are not filled by the Holy Spirit. Ha? Diba po? They don't know what you mean to me. Diba? Hindi nila intindihan kung anong ginagawa ng Lord sa'yo. Kaya ang intercession po, mahalaga. Yung pagdadasal ng patuloy-tuloy na mahalaga. No po, bakit nagre-reveal si Lord? Kailangan natin mag-intercessory ng panalangin. No? Mahalaga yun. Hindi ko lang po yun sinabi. Hindi ako yun. Kung ako lang po, magsayaw-sayaw lang tayo, magkanta-kanta tayo, di ba? Parang minsan iniisip nyo, aksay ng panahon, pero hindi po. Yun ang nag-a-activate ng ating God help him. Hindi lang sa pananalangin, no po? Nag-i-intercession siya sa mga sitwasyon, no po, na ma-save mo yung person na yon. Kailangan mo siya ipanalangin, ilay hands, no? Kasi nasa carnal pa rin siya, nasa natural pa rin siya. No? Huwag kang magsasawang ilay hands yung higaan niya. Huwag kang magsasawang ilay hands siya. Huwag kang magsasawang ipanalangin yung taong yon because God is working. They cannot understand the spirit. They are spiritual dead. Patay pa sila sa espiritu. Kaya hindi po sila nagtatransform agad. So when the Holy Spirit come now, begin to help fasting. 'Di ba? Kapag ang Holy Spirit bumaba na sa kanila, amen? Doon nila unti-unting matututuhan ng fasting, pananalangin, pag-awit, pagbabad sa salita, at pagpunta sa church na malaking tulong 'yon sa kanila. Iniisip ng church, no? Kasi yung ibang tayong mga unbelievers, iniisip nila, kapag sila ay unbelievers, ang kailangan nilang gawin, pag broken heart sila, pumasok at lumabas sa church. Paglabas nila, wala na ulit sila sa church. Di ba? Pansinin niyo yung mga walang Holy Spirit na tao. Mga unbelievers pa rin sila. Di ba? Kaya hindi ka lang basta pumapasok. No? Number 2. Sabi niya po, capacity to understand the revelation and understanding of the scripture. Number 2. Yan po ang assignment ng Holy Spirit. Magkaroon ka ng kapasidad na maintindihan ang revelasyon at maunawaan ang salita ng Diyos. Hindi yan galing sa akin. Kaya nyo ito nauunawaan ngayon, it's because of the Holy Spirit who dwell in me, and I speak through the power of the Holy Spirit, not by might, not by my power. Ang Diyos ang maitaas sa buhay ko. Glory be to God. Sa Diyos lang po ang kapurihan. Ang Holy Spirit, ang exclusive, sabi niya, kung paano mo maintindihan at mai-open sa believers ang lahat ng mga nauunawaan mo sa salita ng Diyos. You have to study the scripture by submitting to Him the influence. Na po? Kailangan nating masubmit. Ayan, hallelujah, maghahatid po ako ng anak ko. Pero sige po, magtutuloy tayo.
Kailangan po nating ma-submit ano po yung mga natututunan natin kasi ang katalinuhan ng intelligence ng isang tao ay nagmumula sa Holy Spirit kapag siya ay tumanggap. No po? The Holy Spirit is the writer. No? Siya ang nagkaroon ng inspirasyon na sumulat ng salita ng Diyos. No? Kaya siya tinawag na helper. Amen? Kaya natin siya tinawag na helper, di ba? It is written to the Bible that the Holy Spirit is the helper because He is the one who write down at nagbigay ng inspirasyon po sa mga salita ng Panginoon. Amen? Siya po ang nagsulat niyan, kaya din siya ang nakakaunawa. Ano po? Kaya kailangan nating maintindihan, kaya siya tinawag na helper. Pakibasa nga po ang John 14:26. Hallelujah. Please, pakisuyo na lang po kasi magdadrive po ako. John 14:26. Anyone po? Naririnig niyo po ba ako? Amen, Mabasa amen nga po. po. John 14:26. John 14:26. Hindi Amen. kapatid, tama. John 14:26. Ngunit ang patnubay ng Espiritu Santo na isinugo sa pangalan ko ay siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa lahat ng sinasabi sa inyo. Hallelujah. Di ba po? Siya po ang magpapaalala. Hallelujah. The Holy Spirit is the teacher. Siya ang magtuturo. Sabi po Siya ang magtuturo at magpapaalala sa inyo. Di ba? Darapakletos, no? Parakletos. Hallelujah. Siya po ang comforter. The Holy Spirit is the teacher. Di ba? Hallelujah. Kaya po i-rebuke natin ngayon yung mga malilimutin nating mindset dahil siya daw po ang magpapaalala. In the name of Jesus, let's rebuke. We rebuke po the anxiety, we rebuke po yung mga memory gap, diba? Dahil ang Holy Spirit po pala ang magtuturo sa atin noon. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Kabarokus karukutra. Hallelujah. Karabakus kutra. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Ayan. He bring to remembrance. Ano po? He bring to remembrance. Na po, siya po ang nagbibigay ng remembrance sa atin. So, purihin po ang Panginoon. Sasabi niya po, hallelujah, Spirit of the living God, open up the scripture. Na po, siya po ang nagbubukas ng Biblia, hindi po tayo. Siya ang nagtuturo sa iyo na pag-aralan mo ang Biblia, hindi po tayo. Na po? Kaya kailangan pong maintindihan ninyo that the Holy Spirit is working to your body. Lalo na po sa mga bago pa lang na nananampalataya, kung bakit nagugustuhan mo na yung makapakinig ng salita ng Diyos, ibig sabihin tumanggap ka ng tunay na banal na espiritu. Ano po? He will guide you. Sabi dito, He will guide you and He will show you the things to come. Ang espiritu ang nag-guide sa atin at nagtuturo sa atin kung ano ang mga darating. Amen? So the ministry of revelation of the scripture, you find, ay mamimit natin. Yung pinakamahirap, difficulty of understanding ng mga scripture. Kaya yung iba, di ba, kahit bago ka palang mananampalataya, pag binasa mo, kahit nabasa mo pa ng buo ang banal na aklat ng Diyos, hindi mo agad yan mauunawaan. Kailangan mo ng guidance. Amen? Kaya, you can call the Holy Spirit with full of faith and humility. Kailangan nananalangin ka dapat pag nagdadasal ka, pag binubuksan mo ang Bible. Diba? Kailangan, andoon yung iyong spiritual na attention sa Kanya, sa Scripture, kasi hindi mo mauunawaan. Kahit na matagal ka na Kristiyano, pag hindi ka humingi at nagpakumbaba sa banal na Espiritu, at magkaroon ng pananampalataya at paniniwala sa Kanya, walang ibang makapagtuturo sa iyo ng salita ng Panginoon, kundi ang banal na Espiritu na nagbigay ng inspirasyon at nagsulat sa banal na aklat. Amen? Number 3. Amen? Hallelujah. Kaya dito pinapaalala sa number 2 sa atin, kailangan matuto tayong buksan yung ating mga mata. Kailangan mabuksan ng ating mga mata at understanding dahil siya ang nagre-reveal ng scripture.
Number 3 po. Ito po yung last natin, ano? Kasi mahaba, kailangan nyo pong maunawaan ng himay-himay. Yung kasunod po nito sa linggo ko na lang po iaano, no? Para itatapusin din po ng Panginoon. The ministry of the Holy Spirit to the believers, number 3, is the guidance and direction. This is powerful. Guidance and protection. Guidance po. No, guidance and direction. Hallelujah. Ano sabi niya po? He is the teacher. Sabi niya, di ba? Sa John 16:13. Amen? Ano pong sabi niya sa Isaiah 30:21? Pabasa nga po ulit. Isaiah 30:21 po. Amen po, sis. Isaiah 30:21 po. Amen. Amen. Sabi po dito, saan man kayo pumaling sa kaliwa o sa kanan, maririnig ninyo ang kanyang tinig na nagsasabing, ito ang daan, dito kayo lumakad. Amen po, sis. Amen. Ano sabi daw? Saan man kayo pumaling, kaliwa man o kanan, di ba? Siya ang magsasabi, dito ang daan. Amen? Direction. Ano po? Siya ang maglilid sa atin sa direction na kailangan nating puntahan. Amen? Kaya nga po, the truth, ang katotohanan po, is also dangerous. Pakimute po, salamat. Ayan, purihin po ang Panginoon, Dito sinasabi sa atin dito, truth is dangerous without guidance. Sulat niyo po yan, Ang katotohanan ay mapanganib nang wala kang guidance. Hindi lang po ang mga kasinungalingan, ang sabi ng Panginoon, hindi lang daw po ang kasinungalingan ang wawasak, kundi ang katotohanan din ay nagwawasak. Muwawasak. Ano yun? Nagwawasak. Sabi niya sa English, it is not only lie that destroy. Truth can destroy too. Maraming tao po ang nawasak dahil sa katotohanan. Totoo po yan. Can you type amen? Naniniwala po ba kayo na maraming tao ang nawasak dahil sa katotohanan na sinabi niya sa kanila? Hindi lang po ang kasinungalingan ang nakakapagwasak sa tao, kundi ang mismong katotohanan ang muwawasak sa tao. The Holy Spirit must guide you. Hindi ka lang dapat binibigyan ng direksyon, kapatid. Pwede kong sabihin sa inyo na, kaya ko sabihin kay Nika, ito yung daan. Pumunta ka dito, umakyat ka sa tulay, paglampas mo sa tulay, dumiko ka sa kanto, andoon na yung church. Naniniwala ba kayo na marami daw pong nakikita ang banal na espiritu na mga nagkakamaling mga Kristiyano na? Mga sinungaling, sabi niya, mga mapaglinlang na mga Kristiyano, sinasabing mga Kristiyano pero wala sa katotohanan. Bakit po? Because truth without balance is dangerous. Ang katotohanan na hindi binabalanse ay delikado. Even ang demonyo, sabi niya. Even ang demonyo, pwede daw pong gamitin ang salita ng Diyos. Bakit daw po? Hindi lahat ng binabasa mo sa Biblia, salita ng Diyos. Yes, salita ng Diyos, pero yung iba doon, in-speak ng demonyo. Tama, mali? Meron pong scripture sa Isaiah, ang nagsasalita doon, demonyo, hindi Diyos. Diba? Sa Matthew 4:6, anong sabi? Kung ikaw ay Diyos, sabi niya. If you are God, sabi niya. Diba? Demonyo po ang nagsabi noon. Pero nakasulat siya sa Bible. Amen? Kaya wag po nating gagamitin. Wag nating sasabihin na lahat ng nakasulat sa Bible po, amen? Yun ang ating susundan at magliligtas sa atin. Amen? Yes, ang banal na aklat po ang katotohanan. Pero hindi lahat ng kasulat doon kailangan ninyong sundin. Kaya kailangan nyo magkaroon ng senses, kailangan nyo magkaroon ng revelation and understanding because the truth will destroy you too.
Amen? This is powerful. Napaka-powerful po ng salitang ito. No? Hindi lang ang kasinungalingan ang wawasak sa'yo, kundi ang katotohanan. Huhubaran ka ng katotohanan, kapatid. Kaya kapag walang balanse ang katotohanan na nalaman mo, mapapahamak ka. Amen? Kaya wag niyo sasabihin na, once it says in the Bible, di ba, ito na po ang katotohanan. No? Magkaroon kayo po ng ng senses. Kaya nga yung iba, tingnan nyo, sinasabi ng iba, no? Kapag wala ka daw speaking of tongue, hindi ka filled ng Holy Spirit. Saan po sinabi yon? May nakita po ba kayo na sinabi yon? Walang ganon. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, iba't iba ang kaloob ng banal na espiritu sa tao. Iba't iba ang regalo at ang Diyos ang nagkakaloob. Amen? Hindi ibig sabihin walang speaking of tongue yung isang tao, hindi siya filled ng Holy Spirit. Paano kung mananalanginin siya? Pero hindi naman siya nag-i-speaking of tongue. Pero babad siya sa panalangin. Di ba? Babad siya sa salita ng Diyos. Ang Holy Spirit lang ang magtuturo niyan. Babad siya sa pag-awit. Dahil lang sa isang regalo, na hindi siya nag-i-speaking of tongue, hindi siya filled ng Holy Spirit, that is a lie. Sinungaling ang tao at sabihin ang Diyos ang totoo. Amen? Kaya maging balanse po tayo sa katotohanan. Ano po? Kaya purihin po ang Panginoon dahil dito mag-iingat po tayo. Mag-iingat tayo sa ating mga naririnig, hindi dahil pastor sila, hindi dahil leader sila, hindi dahil sila ay Kristiyanong tinatawag. We have to have sense to activate our senses. Amen? Yun ang ministeryo ng banal na espiritu sa atin. Amen? Kailangan nyo i-activate. The Holy Spirit minister you to revelation and understanding the scripture of the Lord. Because siya ang sumulat niyan. Amen? At pangatlo po, di ba? He give you direction, amen, and guidance. Amen? Pakibasa nga po yung Psalm 23. 1 hanggang 3 po. Yeah. Psalm 23 po, 1 to 3. Amen. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahihimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Ano daw po? Pinapatnubayan? Tama po ba, Ate Ashley? Yes po. Amen. So, ibig sabihin, pag sinabing pinapatnubayan ka niya, so ibig sabihin, ginaguide ka niya. Na po? Let me teach you the difference between direction and guidance. Magkaiba po yun. Katulad na sinabi ko sa kanina, pwede kong turuan si Nika na ito yung papunta sa church, tumawid ka doon, that is direction. Marami pong mga Kristiyano, ang sinabihan ng direksyon, pero hindi ginabayan. Can you please say amen? Na po, kung naniniwala kayo sa salita na yon, maraming tinuruan ng direksyon, pero hindi ginabayan ng Diyos. Amen? Yes! Sinabi sa mga tao, ang kaligtasan ay sa Panginoong Hesus lamang. Si Jesus Christ lang ang direksyon. He is the direction. Siya ang daan, siya ang katotohanan, at siya ang buhay. Marami pong nakarinig nun. Amen? Pero hindi lahat ginaid. Kaya nga, you are chosen. Diba? Ikaw ay pinili. Diba? Si Nanay Andrea, kapag nagluluto siya ng pagkain, yung mga kutsilyo sa kusina, nasa kusina niya, may mga part po doon na rubber, tama? May mga part doon na dapat hahawakan mo, di ba? May mga part doon na yun yung ipanghihiwa mo. Amen po? Di ba? That is guidance. Yun yung sinasabi ko po, that is guidance, no? Na may mga Kristiyano na sinasabing Kristiyano sila, pero they live by lie and deception. Nalilin lang sila, amen? Dahil hindi sila ginaguide. Kasi hindi na-activate po sa kanila. Kaya dapat
God is our shepherd, I shall not want. Amen? Diba? Mayroong magpapastol po sa atin. Hindi tayo mangangailangan. Kasi siya ang magbibigay ng direksyon. Amen? Maraming binigyan ng direksyon na hindi ginaid ng Lord. Bakit po? Kulang ng karunungan. At saan po nanggagaling ang karunungan? Amen? Sa banal na espiritu po. Hindi sa tao. Sabi niya kanina, sa binasa ko po. Kaya yung karunungan na sinasabi ko ngayon, hindi po ito galing sa akin. Galing po ito sa Panginoon. Ano? Wala po akong karunungan. Ako ay isang mangmang. Amen? At kung hindi sa kapangyarihan ng banal na Diyos, kaya nga kailangan nating igalang. Kailangan nating matakot sa Kanya dahil siya ang nagbibigay ng direction at guidance sa atin. Kaya nga kailangan nating mabuhay sa katotohanan upang matagpuan natin ang guidance at protection ng Panginoon. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon ngayong araw na to, no? Sa tatlong bahagi ng assignment ng Holy Spirit na pinapaunawa niya sa atin ngayong araw na to. Kaya yung dalawa po, pag-aaralan po natin sa Sunday, no? Para hindi po tayo mabulunan lahat, no po? Ang Diyos, magkaiba ang direction at guidance. Kaya malalaman po natin naman, next po yung renewal, tsaka yung transformation, tsaka yung susunod pa na i-reveal ng Lord sa bawat isa sa atin. Purihin po ang Lord dahil ngayong araw na to, I believe na natuto po tayo. I believe na merong tinuro ang Panginoon sa atin. Hakbangan po natin. Hakbangan natin at huwag tayong matakot. Dahil ito ang magtuturo ng gabay sa atin. Napakabuti po ng banal na espiritu na tayo ay ginaguide niya, no, kung saan tayo pupunta. Tinuturuan niya tayo kung saan ang katotohanan para hindi tayo maligaw dahil nalulungkot siya na maraming ligaw na Kristiyano. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa Diyos, Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Let's pray. Hallelujah. Panginoong Diyos, banal na Espiritu, maraming salamat po sa araw na to, sa mga revelasyon na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Yung mga assignment, Panginoon, na binigay mo, na hindi makukuha ng karunungan ng tao bilang mga mananampalataya na dapat kaming kumilos, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kapahayagan. Ikaw ang Diyos na nag-a-activate ng aming senses to godliness, to righteousness, para maging matuwid, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng revelasyon. Ikaw ang may capacity, Panginoon, na maintindihan ang revelasyon at understanding sa Scripture dahil ikaw ang nagbigay ng inspirasyon, Ama, sa pagsulat nito. At ikaw ang Diyos, Panginoon, na nagbibigay. Ikaw ang nagministeryo, banal na Espiritu, sa lahat ng mananampalataya. Ikaw ang nagbibigay ng direksyon at guidance. Hallelujah. Salamat po, Ama. Purihin ang dakila mong pangalan, O Diyos. Maghari ka sa ministeryong ito, Panginoon, at maghari ka sa bawat buhay ng aking mga kapatid. Buksan mo ang kanilang mga mata at i-activate mo ang kanilang senses. Ipaalala mo at bigyan mo sila ng direksyon, Panginoon, sa mga bagay na hindi nila maunawaan, mga bagay na ikaw lang ang nakakaalam, Panginoon, mga karunungan, katotohanan, katapatan at katwiran ng iyong mga banal na salita, O Diyos. Panginoon, ikaw po ang maghari sa bawat isa at ikaw ang mataas, Panginoon, mag-glorify at ma-honor sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Balutin mo ang salitang ito ng iyong banal na Espiritu at banal na dugo at huwag mong hahayaan na manakaw ng kaaway sa kanilang mga isip, for you are God to help us to remember, to guide, and to direct. In mighty name of Jesus we pray, the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. Glory to God po. Sa Diyos po ang lahat ng papuri at kapurihan. Amen.